Sir, diretso na ha. Sure, sige. So, 59.47, saan pupunta pa yung piso na yan? Nakasalalay ang pagbaba at pag-akyat ng piso sa ilang factors, Aileen. Ano? Unang-una, yung macroeconomic prospects. Saan ba pupulutin ang ating ekonomiya? Ano ba ang inaasahan natin sa 2025? Wala pang complete data for 2025 GDP. Sa 2026, 2027, medyo mahina ang momentum ng ating ekonomiya. Kaya yung investment sentiment, yung sentiment ng mga negosyante at mga mamumuhunan ay medyo tagilid. No? Ibig sabihin ay negatibo. Pangalawa, yung mga tinatanggap natin at ginagastos ng mga dolyar. Kasi kung maraming dolyar na pumapasok, ay tataas ang piso. Okay? Tataas ang piso, bababa ang dolyar. Ngunit makita natin yung first 11 months, yung ating current account ay mahigit sa $12 billion ang deficit. Samantala yung overall balance of payments, kasi mas madali ang kunin yung overall BOP, more than 5 billion deficit. So sa pakatwid, mas marami yung ating ginastos kaysa sa dumating na mga dolyare sa atin mula sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa, yung mga inutang natin panlabas, yung binayaran natin, yung mga dayuhang mamumuhunan, pumasok, iba naman nating residente, nag-invest naman sa ibang bansa. Kaya pag pinagsama-sama mo yan, negative pa rin tayo. Kaya humihina din yung ating piso laban sa dolyar. At panghuli, yung sentiment, no? Sentiment. Sa global economy, andun pa rin ang mga uncertainty dahil sa iba't ibang polisiya ng Amerika, lalo na. No? At ganun din, yung maaaring pagtagal, yung prolonged pause ng US Fed. Ibig sabihin yan, hindi sila magbababa. Kaya medyo tumataas ang dolyar. Ito yung pinanggagalingan ng ibang tao na nagsasabi, the peso is weak because the dollar is strong.